kapatid? Good morning po. Buhay po ba tayo? Pag buhay, syempre may response po yan. Di po ba? Pagka wala ng buhay, walang response. So yaman po tayo ay buhay, dapat buhay din po tayo na makinig ng mga salita po ng Diyos. Amen po? Una po sa lahat, bago ko pong ibahagi ang mga salita po ng Diyos, ay kami po ay nagpasalamat po sa Panginoon sapagkat narito po kami ngayon at kami po ay nakikisama, nakikikain, nakikituloy. Maraming no? Biro mo, biyaya po ng Diyos. Na kami po ay isa sa nagpasalamat po sa Lord dahil sa 23rd, no? Thanksgiving celebration po ng church ng ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo na yung South Metro Church, Primitive Baptist Church of God, ay church po ng Panginoon? Mukhang mahina po yata. Naniniwala po ba tayo lahat? Church po ito ng Panginoon, hindi po church ito ni Elder Wally, ni Elder Romel, ni Elder Marshall. Hindi po ito church ng pastor. Tandaan po natin, wala tayong sariling church. Sapagkat ang nagtayo ng church, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad po sa sinabi po niya sa Matthew chapter 16 verse 18, nang sabi po niya kay Pedro, "Thou art Peter, upon this rock I will build my church." Sino ho nag-build ng church? Si pastor? Hindi, si Lord ang nagtayo ng church ng Panginoon. Kaya ang pastor walang miyembro. Tama ba? Ang pastor din miyembro ng church ng Panginoon. Ang pastor servants ng Panginoon. Hindi po boss. Sabos ang pastor. Amen? Marami ngayon pastor, no? Nakakalungkot. Kayo na pong mag-judge, kayo po nakakita. Anyway, introduction pa lang po yun. Ilang oras po ba, Elder? Tag-isa lang daw. Tag-isang minuto lang po kasi maikli lang po yung oras po natin, ano? Okay. Katulad po ng ating theme. Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Napakaganda pong tema ng ating pag-aralan po ngayon. Kaya sa umaga pong ito, hiramin ko po muna ang inyong mga puso. Pwede po mamahiram ang puso natin? Ibalik na lang po mamaya. Di ba? Okay. Pag sabi pong hiramin ang puso, ibig sabihin, yung puso natin dapat concentrate, focus sa pakikinig ng mga salita po ng Diyos. You know why? Because the gospel of God is more than silver and gold. Totoo po ba? Higit pa po yun, mga kapatid. Kasi salita po yan ng Diyos eh. Tandaan po natin, ang salita po ng Diyos o ang written word, hindi po pwedeng ihiwalay sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang may-ari ng written word, walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Hindi po atin po yun. Isinulat na po ni Lord para sa atin.
In-address lang po yan ni Lord para sa atin. Now, there are three important things to know as a people of God, as a children of God. Are we a children of God? Lahat po ba tayo mga anak ng Diyos? Lahat po tayo, kasi kung hindi ka anak ng Diyos, wala ka po dito ngayon. Amen? Kaya ka nandito ngayon because ikaw ay anak ng Diyos. E kung anak ka ng Diyos, sino ang dapat nating purihin? Diba yung Ama? Yung ating Diyos? Kasi anak po tayo ng Diyos eh. Sa Biblia po, marami tayong katawagan. Tinatawag tayo na mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. Tinawag din po tayo mga tao ng Diyos. People of God. We are the people of God. Now, number one, hindi ko na po patagalin mga kapatid. Number one, sa ating pong tema, be of good courage. Okay? Kayo'y mga pakatapang, mga pakalakas ng mabuti. Bakit? Sapagkat sa panahon po ngayon, matindi po yung ating kalaban. Amen po? Meron ba tayong kalaban? Mukha yata ang ilan na naniniwala na merong kalaban. Meron po ba tayong mga kalaban? Meron! Sarili lang natin, una kalaban natin eh. Tama po? Kaya minsan, pag araw ng linggo, ay, dadalo kaya po, ay, wag na lang. Kasi umuulan eh. No? Maraming reason. Yung kalaban, yung sarili ho natin, number one. Okay? Ayaw dumalo, ay, kasi gagawa muna ako ng pera. At saka na lang, Lord, naintindihan mo naman eh, gina-justify pa, no? Gina-justify pa ng isang anak po ng Diyos. Hindi po. Dahil kung alam mo po ang 3 P's, na bagamat po merong 4 P's, sino ba nakatanggap sa inyo ng 4 P's? Kawawa ang primitive, no? Kinakawawa ng gobyerno. Pero okay lang. Kasi ang Diyos naman natin mayaman. Amen po? Mayaman pong Diyos natin, mga kapatid. Natutulang. The blessings of the Lord are overtaking. Totoo po ba? Biblical po ba yan? Biblical. Hindi ka pa nananalangin sa Lord. Nandun na ang biyaya ng Diyos. Overtaking. Number 2, the blessings of the Lord are overloading. Sino ba nang lulod sa atin? Overloading po. Bakit pastor overloading eh? Kawawa naman ako. Ni kahit di pamasahe, wala ako. No, kapatid? Buhay natin overloading na. Tama ba? Sino pa nagbigay ng hininga sa iyo? Tingnan niyo po, kung bilhin mo oxygen, magkano? Para lang makahinga. Eh, ilang taon ka na ngayon? O, computein mo, magkano isang tangke? Mahal po yun, mga kapatid. Kaya overloading. Biyaya ng Diyos. Number 3, the blessings of the Lord are overflowing. O, tingnan nyo. May kulang ba ang Diyos sa buhay natin? Ang totoo niyan, tayo ang may pagkukulang sa Lord. Di ba ba? So, overtaking, overloading, and
flowing. Di ba? Overflowing with milk and honey sa lumang tipan. Tama po? Ganun po ang Diyos na magpala po sa atin. Tingnan niyo po. Dati wala naman tayo pakinabang sa Lord nang wala pa tayo sa Lord. Amen po? Pero ngayon, ang mukha natin, ang kalagayan natin, higit pa sa perlas, higit pa sa ginto sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Kaya po, mga kapatid, yung sinasabi po na 4 P's ay akin pong babawasan. 3 P's na po tayo. Parang Jollibee, no? Okay. Now, dito po sa aklat po ng marami yung hindi nakakaalam po dito, mga kapatid, no? Nais ko lamang pong i-share po sa inyo ang aklat po ng Matthew, chapter 6, verse 33. No? Kasi ito, inordinaryo lang ng mga mananampalataya. No? Para bagang very common na lang. Pero pagka atin palang saliksikin ng mabuti, napakarami pala dito vitamina. No? Matthew chapter 6 verse 33, ang sabi po dito, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Now, meron po tayong nakitang 3 P's po dito. Number 1 is priority. Anong prioridad? Sabi ni Lord, "But seek ye first." Sino muna? Ang Diyos. Hindi prioridad siya sa buhay natin. Tama po? Para bagang John 3:16 lang yan. For God so loved the world. Sino po ang umpisa ng kaligtasan? Ang nagligtas sa atin, di ba si Lord? God is the beginning of our salvation. Hindi po tao ang nagligtas sa kapwa-tao. Hindi po. Hindi si pastor nagligtas sa atin. Amen? Walang kakayanan si pastor na magligtas ng ating mga kaluluwa sa impyerno. Si Lord lamang po ang siyang nagligtas. Ang gawain po ng pastor, i-preach ang tamang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tama ba? Yun po ang totoo niyan, mga kapatid. That is our priority. Kung prioridad natin ng Diyos, dapat pagdating ng Sunday, para sa Lord yun. Tama ba? Wala nang marami pang reklamo, ano man. Di tayo pwede magreklamo sa Lord. Di po ba? Unahin natin ang Diyos. Kaya nga sabi po dito, but seek ye first. Sino bang una sa buhay mo? Sino bang prioridad sa buhay mo? Ang tao ba ang Diyos? Siyempre ang Diyos, tama? Kaya nga madalas ko po sinasabi, di bali na mawala ang lahat sa akin, huwag lang mawala ang Diyos sa buhay ko. Tama? Marami kasi ngayon, masigit pa ang mga material na bagay kaysa Diyos. Di ba ba? Tandaan po natin, mga batid, tayo ay katiwala lang po ng Diyos. Amen? Hindi po atin ang ating buhay. Hindi po atin ang ating mga naipuntang. Hindi po. Hindi po atin. Katiwala lang po tayo. Kaya kung katiwala po tayo, dapat ang mga biyaya ng Diyos, marunong tayo humawa. Amen? Marunong tayo magsinop. Kasi pinagkatiwala ng Diyos sa atin po yan, mga kapatid. Okay? Steward po tayo ng ating Panginoon. Maging ang buhay natin, lahat ng mga bagay, sapagkat once na kunin ng Diyos ang lahat,
sa buhay po natin, may magagawa po ba ang tao? Wala po. Kaya dapat lamang si Lord ang prioridad sa buhay po natin. Number 2 is principle. Dapat ang prinsipyo ng Diyos ang siyang iiral sa ating paglilingkod. Amen po? Dapat sa pagsamba, dapat sa pag-aaral, dapat sa pagbabasa, dapat sa pananalangin, ang prinsipyo ng Diyos dapat ang masunod. Amen po? Hindi yung sarili mo, hindi yung emotion mo. Di po ba? Pag sinabi ni Lord na sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan, pag sinabi ni Lord na umawi tayo ng mga makalangit na awitin, mga espiritual na awitin, para sa Panginoon, dapat sundin natin. Amen ba? Hindi yung kukuha ka pa ng drum set at magsayawan. But, see? Dapat hindi ka masunod, hindi pastor. Hindi ang emotion mo. Kasi tingnan niyo po, once na makuha na ang emotion mo, sigurado po yan, sunod-sunuran ka sa pastor. Amen? Kaya ang paglilingkod, dapat hindi emosyon. Dapat biblically. Tama? Nasa banal na kasulatan dapat. Ang paninindigan sa banal na kasulatan, hindi sa emotion mo, hindi sa talino mo, hindi sa profession mo. Di ba? Hindi sa pag-aaral mo sa Bible school, nag-doctorate ka. And yet, ang aral mo, mali naman. Tapos, ipinaglalaban mo. Oh. Saan doon ang hustisya ng Diyos? Di po ba? Dapat, dito po tayo. Kung merong kaligtasan na tinuturo ni Lord na siya lamang nagligtas, dapat doon tayo. Amen? Huwag na nating dagdagan, kapatid. Delikado. Right? Delikado po yan. Kasi, ang pinag-uusapan po dito, ang ating kaluluwa. Amen? At ang paglilingkod sa Diyos, hindi po ito laro-laro. Amen? Totoo ba tayo naglingkod sa Lord? Hello? Yeah. Kakalungkot, kaunti lang nag-amen eh. Dapat masigla tayo, yes. Ako nanandigan sa Panginoon. Masigla tayo, yes. Basta sa Lord, nandun ako. Kaya nga po, di po ba kahit malayo yan ang aming pinanggalingan, o natin lahat, dito na mga dayo, ginawa natin kasi, ginawa natin ito para kay Lord. Amen po? Hindi po para sa kung anuman na mga bagay. Once na ang motibo natin, merong maling motibo, at ikaw ay materialistic sa buhay mo, kapatid, hindi po yan tanggap ng Panginoon. Amen po? Kasi dapat ang Diyos lamang ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon. Amen? Kung bakit nandito ako ngayon. Kung bakit nandito tayo lahat. Ang Diyos ang dahilan, kapatid. That is number 1, mga minamahal. Be of good courage. Papakalakas tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Amen po? Magpakatapang tayo na manindigan ng mga salita po ng Diyos, mga minamahal. Katulad po sa sinabi po dito, basahin po natin, aklat po ng Deuteronomy chapter 31, verse 6. Sabi po dito ni Moses sa mga Israelites during the time, be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. Saan sila hindi matakot? Sa mga kalaban. Amen? Sa mga gustong gumapi sa kanila. For the Lord thy God, He it
forsake thee. Kahit kailan hindi tayo iniwanan ng Diyos. Amen? Kahit kailan hindi tayo pinabayaan ng Diyos. O katulad po, 23rd. Hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Pinagpapala pa nga tayo ng Diyos. Di ba ba? Nais ko lamang pong testimony po sa inyo. Nung tayo ay wala pa sa Lord, walang-wala po tayo, pero ngayon, nasa Lord tayo. Tingnan niyo po ang pagpapala ng Diyos. Dati, pinagpipray lang natin yung church sa Kamanatuan, ngayon meron na. Dati, pinagpipray lang natin yung sasakyan, ngayon meron na. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos, tapos ayaw mo paglingkuran ng Diyos, tapos talikuran mo ang Diyos, tapos paliwala sa iyong Diyos. Hindi po ganon, kapatid. Ang gusto ni Lord, maging agresibo tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen po? Hindi po tayo dapat maging agresibo sa anumang mga bagay sa mundo ito. Sapagkat ang mga bagay na yan na nasa atin, kayang-kaya yan lusawin ni Lord. Isang pitik lang. Amen po? Isang pitik lang tayo ni Lord, kapatid. Tandaan po natin yan. Maaring yung mga property mo ang iyong inaasahan. Maaring property mo ang iyong sandalan o sandigan. Kapatid, once na yan ay kunin ni Lord. Isang pitik lang yan, kawawa tayo. Kaya ang paglilingkod, madalas ko po sinasabi, hindi lamang po isang linggo, hindi lamang po isang buwan, hindi lamang po isang taon, hindi lamang po isang dekada. Ang paglilingkod sa Diyos, lifetime. Totoo ba? Lifetime ang paglilingkod sa Lord. Mga kapatid. Kaya po, magpakatapang tayo, magpakalakas tayo, manindigan tayo sa paglilingkod po sa Lord. Amen po? Hayaan natin yung mga nanihira sa atin, ano mga sinasabi. Bakit? Hindi naman sila Diyos natin tama? Ang Diyos natin, ito po ngayon ang ating pinaglilingkuran. Number 2, mahaba dapat ito, mga isang oras, pero ano lang, ilang minuto lang po. Number 2, He shall strengthen your heart. Sino ho nagpapalakas ng puso natin? Ang Diyos. Ang Diyos po, hindi po yung pastor, amen? Ang gawain ng pastor, to preach the gospel. Ang pastor, walang kapangyarihan para ikaw ay i-convert. Ang may kapangyarihan, ang Diyos. Ang gawain ng pastor, to preach the gospel sa kanyang mga anak. Pagsabing gospel, right doctrines, right practices. Mga kapatid, yun po yun na napakahalaga sa buhay po natin, na ang Diyos ang siya magpapalakas sa atin. Amen po? Ano sabi ni Pablo? Madalas po natin narinig yun. Philippians chapter 4 verse 13. Sabi ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sino ho ang nagpapalakas kay Pablo? Si Lord. Tingnan niyo po, hindi naman tao Ang halaga lamang yung puso natin dapat tunay at totoo na naglilingkod po sa Panginoon. Okay? Dapat tanggalan na natin yung mga walang malay na pag-iisip sa gawain ng Diyos. Amen po? Malay ko, malay mo, malay natin lahat. Yun kasi problema Diba? Kaya tuloy si Romel, galing ng Malaysia yan, Malaysia. Diba? So, malinaw po mga kapatid, He shall strengthen your heart. Ano papalakas si Lord? Katulad po dito sa sinabi ko mga kapatid, basahin po natin,
Aklat po ng 1 Peter, okay? 1 Peter chapter 5, verse 10, but the God of all grace. Nabuhay ba tayo sa biyaya ng Diyos? Nabuhay tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid. Napapaiyak na lang tayo minsan sa harapan ng Panginoon. Dahil may mga bagay na hindi natin in-expect na dumating po sa buhay po natin. Di po ba? Yan man ay maganda, mabuti, dapat pasalamatan pa rin natin ang Diyos. Tandaan po natin kapatid, kung dumating man sa buhay natin na hindi maganda, lagi lang natin isipin, isa puso, merong dakilang layunin ang Diyos. Amen po? Sa lahat ng mga bagay, meron pong dakilang layunin ng Diyos sa atin. Kaya huwag nating sisihin si Lord. Amen po? Meron siyang dakilang layunin. Ibig sabihin, may bigay pa sa sinyong the best. Tama po? Ang malaga lamang, wait on the Lord. Wait on the Lord. Maghintay sa Panginoon. Kaya ang ating prayer, mga kapatid, merong tatlong sagot yan. Yes, no, and wait. Tama? Huwag nating apurahin. Hayaan natin ang Diyos ang siyang kumilos, ang Diyos ang siyang gumalaw sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? Sabi pa po dito, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while. Diba? Pagtitiis ng ating Panginoon, wala pa nga sa kalingkingan. Yung pagtitiis natin sa Lord. Amen po? Mas matindi ang pagtitiis ng ating Panginoon. After that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Tingnan niyo po. Siya po ang nagpapalakas sa atin. Okay? Kaya yung 3 P's na yon, priority, principle, and then yung pangatlo po, promise. Ang promise ni Lord, napakarami. Amen? May promise pa si Lord sa kanyang mga salita? Amen. Napakarami po mga kapatid. Si Lord po ba nagsisinungaling? Hindi. Even our eternal life, hindi yun nagsisinungaling si Lord. Basahin po natin. Titus chapter 1 verse 2. Sabi po dito, in hope of eternal life, which God that cannot lie promise before the world began. Tingnan niyo po, ang Diyos hindi po nagsisinungaling, pero ang tao nagsisinungaling. Amen po? Ang Diyos po hindi. Ano po kanyang pangako? Eternal life. Kailan niya ipinangako? Before the world began. Ang kaligtasan po, eternal, tapos na. Amen? Hindi o gagawin pa lang ngayon. Sabi ni Jesus Christ, doon po sa cross na Kalbaryo, sabi po niya, it is finished. Tapos na ang pagtubos sa atin ng ating Panginoon Kristo. Malinaw po yan, yung promise ni Lord. Napakarami. Kaya sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 23, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano sabi ni kasunod ni Lord? And all. Hindi ho kalahati. Amen? Hindi ho kapiranggot. And all these things shall be added unto you. Idadagdag sa atin ang mga bagay, mga kapatid, na kailangan natin. Hindi sinabi ni Lord na idagdag niya ang luho natin. Amen?
ang sinabi ni Lord, idagdag niya ang mga bagay sa atin. That is the promise of God. Diba? Kaya meron po ang 3 P's. Hindi po ipis, kundi 3 P's. Hindi po 4 P's, kundi 3 P's. So malinaw po yung mga kapatid. Kaya nga nagpapalakas po ng puso natin si Lord. Kaya sabi ni Lord, John chapter 14 verse 1, sabi ni Lord, let not your heart be troubled. Diba? Huwag daw magulumihanan ang ating puso. Kahit anumang katayuan natin, dapat huwag tayo magumulihanan o anumang kalagayan natin. Ano pong dapat natin gawin? Sabi po ni Lord, believe in God and believe also in me. Sino ang nagsabi? Ang ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Ang sampalatayanan natin, ang Diyos, hindi po ang tao. Kasi pagka nanampalataya sa pastor, delikado po yan. Dapat sampalatayan natin yung mga aral na pinapangaral ng pastor. Amen? Yung mga salita ng Diyos. Pastor, ibig ko sabihin, hindi ko na yan papansinin ng pastor. No! Walang tinuturo si Lord. Dapat respetuhin natin ang pastor. Amen? Dapat mahalin natin pastor. Pero ang pastor, huwag natin dapat gawing Diyos. Amen po? Tingnan niyo po na number 3 para po matapos na po tayo. All ye that hope in the Lord. Number 1, be of good courage. Number 2, He shall strengthen your heart. And the number 3, all ye that hope in the Lord. Ang lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Umaasa ba tayo sa Diyos? Huwag nating asahan ang tao. Kasi pag asahan natin ang tao, failure po yan. Amen? Pag inasahan natin ang Diyos, sigurado po mga kapatid, na maging matagumpay ang buhay po natin sa harapan ng ating Panginoon. All ye that hope in the Lord. Kaya nga, yung hope natin dapat nagagalak tayo sa Panginoon. Amen po? Binigay na kasi ni Lord sa atin yung hope na ito. Hindi o sigarilyo na hope, kundi hope na pag-asa sa Panginoon na dapat nating asahan sa paglilingkod na ito. Umaasa ba tayo sa Diyos? Baka mamaya, umaasa tayo sa asa ng lending. Di ba? Di ba may asang pangalan na asa ng lending? Huwag tayong umasa doon. Sapagkat kung iyan ang asahan natin, wala na tayong pag-asa. Amen? Bakit? Lalo tayong malukmok, mga kapatid sa buhay. Di ba ba? So malinaw po yun. Dapat tayo umasa lang sa Lord. Kaya sabi po dito, bago po tayo magtapos mga kapatid, sa aklat po ng Romans, okay, Romans chapter 12, verse 12, sabi po dito, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Malina po, mga galak sa pag-asa sa buhay po natin. Magmatiisin sa kapaghatian. Ano man ang tribulation, ano man naranasan natin mga kapatid, magtiis po tayo. Amen po? Kahit po wala tayong ulam, kahit po tuyo lang, kahit tuldok lang. Alam mo ba tuldok na ulam? Tuldok. Sabay, gano'n. Diba? Tuldok. Asin. Kahit ano man yan, magtiis tayo. Di po ba, mga kapatid? Hindi yan maging dahilan dahil ang ulam mo, tuyo, asin, o walang-wala ka. Ayaw mo na maglingkod sa Diyos. Talikuran mo na ang totoo at tamang paglilingkod
pagpunta ka sa iba ay dito siguro, yayaman ako dito. Pagpunta doon sa kabila, prosperity gospel pala ang tinuturo. Ano ibig sabihin ng prosperity gospel? Pagka ikaw mahirap, hindi ka daw sa Diyos. Totoo ba yun o hindi? Hindi totoo yun, kapatid. Ang Panginoon man naghirap, amen? Hindi ho masarap ang buhay ng Panginoon during the time nung siya po ay nakatawang tao dito po sa lupa. Kasama tayo sa kanyang pagtiis, mga kapatid. Rejoicing in hope, patient and tribulation, continuing in prayer. Ito po ang maganda. Dapat tuloy-tuloy ang ating panalangin. Nanalangin ba tayo sa Lord araw-araw? Hindi nga. Nanalangin ba tayo? Manalangin tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po? Huwag natin pilitin na ang panalangin natin, gusto natin agad-agad makuha. Hindi po. Ang pananalangin according to His will. Amen po? Hindi po yung will natin ang masunod. O sino po bang hari? Ikaw ang Diyos. Ang Diyos. Kaya maghintay ka. Tama? Kung nandyan na, binigyan nyo, di yes. Kung wala, hanggang ngayon wala pa talaga, ibuhay ka pa naman, o di wait. Tama? Kung wala talaga, patay ka na, wala na pag-asa, dahil wala ka na dito sa lupa, no. Di ba ba? Wala na eh. Kasi ang tao, habang nabubuhay, may pag-asa sa Diyos. Purihin po, Panginoon, nawa, pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos, at siya po ang binigyan ng karangalan at kautiyan po sa buhay po natin. Good morning po.